Chinky, ano magandang negosyo na pwedeng itayo sa probinsya? Yan po ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. So kung pag-uusapan po natin negosyo sa probinsya, napakadai rin po. Alam mo, ang unang pinakamaganda na talagang basic, na talagang papatok, sari-sari store. Ha? Walang kamatayang sari-sari store, whether you like it or not. Padami nga yung mga tinatawag na convenience store. Nagtatayo pa rin sila. Ba't di tayo magtayo ng sari-sari store? Hindi lang basta tindahan. Gawin mo rin convenience store style. May e-load, bills payment, remittance, di ba? Eh kung pwede pa nga, maglagay ka pa rin ng gamot. Di ba? Yung mga fast-moving na mga gamot. Dagdagan mo na. All-in-one ka na. Drugstore ka na, convenience store ka na, bangko ka pa. Di ba? Pupunta ka ng tao. Pangalawa, alam mo magandang negosyo sa probinsya talaga, pagkain. Tulad ng poultry and egg business. Maraming space, mura ang maintenance. Pwede ka mag-layer ng chicken, 'di ba? Para sa itlog. Broilers naman para sa karne. And syempre naman steady ang demand sa palengke at karenderya. Pangatlo, rice retailing or palay trading. Alam mo, high demand yan. Syempre, ang tao kumakain because bigas is life. Pwede ka rin mag-angkat sa mga magsasaka. At ikaw na magbenta sa retailer. At kapag nasa rice producing province ka, nako, napakalaking advantage mo. O ito pa pang-apat na talagang patok sa probinsya, lutong ulam at karinderya. Perfect yan pag malapit ka sa eskwelahan, barangay hall, or terminal. Siyempre, daily food, daily kita. Pwede ka rin magpa-pre-order via group chats. Ang kagandahan dito, maliit na kapital, may lutuan ka sa bahay, at siyempre, pwede kang kumita ng tiba-tiba. Panglima po, alam mo, isa pang hindi napapansin ngayon, water refilling station. Alam mo, ang malinis na tubig ay always in demand. Low competition, lalo na kung wala pang nagbubukas sa inyo, at pwede mo pa i-combine with delivery service. At isa pa, ang pwede natin gawin, yung tinatawag na gulayan, tilapia farming, mushroom growing. Perfect yan sa mga may bakuran o may mga lupa. Pwede mo rin i-market yan sa mga local market at online. Lalo na napakaganda kung may government support and training. Sustainable, healthy, at may long-term potential. At isa pang bonus tip, kung malapit naman kayo sa mga tourist spot, ay nako, napakaganda po ng tourism staycation business. Kasi lalo na kung tahimik ang inyong lugar, gawin mong transient, homestay na may farm experience. Perfect to sa mga local tourists, bikers, freelancers, backpackers. Lalo na trend po ang tinatawag na ecotourism. So, kung makikita mo talaga, napakagarami pong oportunidad po right now. Hindi lang po sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Cebu at Davao, kundi pati na rin sa probinsya. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.